Hello guys! Welcome back to my channel. Nandito pa rin po tayo sa farm, and today's video maglalagay po tayo ng disinfectant or mag-spray ng Sonrox sa ating lupang tataniman para po mapatay yung mga bad bacteria. And our verse sa Isaiah 60:22, sabi po doon, "When the time is right, I the Lord will make it happen." So yan po, let's go guys! So yun guys, mapapansin nyo yung ating tinaniman ng kamote ay atin ang pinaararo. So sad to say, wala tayong lugi tayo sa kamote. Pero ang good news naman yun yung ginawa nating isa sa mga solusyon para ipa-recover yung lupa. And yun nga, gumagamit tayo ng mga organic products gaya ng CHC Agritech para makondisyon yung lupa. And bago tayo magtanim, tayo po ay nag-spray din ng antibacterial na liquid. So ito po, Sonrox ang ating gamit. Bleach yan. Original yung ating ginagamit. And pwede rin nyo naman pong gamitin yung chlorine, yung 1/4 kilo ng chlorine. Ating itutunawin lamang yon sa isang drum na tubig, tapos yun yung i-spray natin sa 1 hektaryang lupa. So ito naman po yung 1 litro na ito para sa isang drum na tubig. Ito sa 200 liters, so 1 drum na tubig po yon ating ihahalo. Ngayon kung maliit lamang yung area, pwede naman sa isang knapsack sprayer, 16 to 20 liters, pwede tayong maglagay ng 100 ml. So ano po ba yung kahalagahan nitong Sonrox o nitong antibacterial? So kung mapapansin nyo po sa ating mga halaman, so ampalaya, sili, kamatis, ano mang halaman, nakakaranas po tayo dyan ng tinatawag na wilting or yung panunuyo, or hindi man totally wilting kasi sabi nila pag wilting wala na raw talagang remedyo. And maraming klase ng bad bacteria na nandyan sa lupa, lalo na kung ang ginagamit natin lagi ay puro na lang synthetic na abono, na insecticide, pesticide, herbicide, at saka kung ano-ano pa na synthetic. So yan po yung nagpapa-acidic ng lupa na umaakit umaakit ba ang tawag doon, o siyang nagiging dahilan para panirahan ng mga bad bacteria yung ating lupa. So kapag acidic na, and kapag po acidic, marami na siyang bad bacteria. And ngayon ang ginagawa nga natin, pagka-araro, ini-spray natin ng Sonrox. At ang ginagawa ko sa aking personal na tawag dito, pamamaraan, ang ginagawa ko minsan lahatan spray, pero minsan naman yung mismong kama lamang, para medyo tipid din sa trabaho, tipid din sa sa Sonrox. So yon, ang ginagawa ko, ini-sprayan ko lamang yung kama. Gaya kahapon, nag-spray ako, hindi ko na lang na-videohan dahil sobrang naghahabol din sa oras, busy. Ngayon lang nagka-time na mag-video. So ang ginagawa ko, per sprayer na lang. Ginagawa ko, lalagay ako muna ng 2 tabong tubig o hanggang kalahati yung sa knapsack sprayer, tapos lalagyan ko ng 100 ml, or minsan nga dalawa nito nasa 120 ml yan, na Sonrox. Tapos saka ko pupunuin, so para halong-halo siya, and then saka ko isprayan. So pagka-araro po yun. And then sa practice ko po, nagpapangalawang spray pa ako. Di pagka-araro po nung kama, nag-spray ako ng Sonrox, tapos ayusin na yung kama para magandang plastikan. And kapag po naayos na yon, i-sprayan uli natin ng Sonrox para mapatay uli yung mga bad bacteria. So sad to say, nadadamay din po yung mga good bacteria na namamatay. Kaya ang solusyon naman natin doon, kung mamatay man ang mga good bacteria, i-replenish naman natin. Meron tayong ilalagay na good bacteria gamit nga yung CHC product
CHC Agritech. So yan po, meron din tayong mga playlist sa ating mga videos diyan sa ating YouTube channel. At kung sakali na gusto niyo subukan din yung product, so ang inyong lingkod po ay distributor din ng CHC product. So atin din po siyang ginagamit. Hindi lang po tayo basta distributor, hindi lang tayo basta nagbebenta ng product. So tayo ay user din and at the same time farmer. Kaya ako naiaalok ko sa inyo ng ako mismo gumagamit din. And marami na rin sa ating kapwa mga magsasaka ang gumagamit ng CHC product and satisfied din naman sila. So again, Sonrox o chlorine, yan yung mga disinfectant sa ating mga lupa bago tayo magtanim. So bukod pa po yung mga solarization, kung sarili nyo yung lupa nyo, pwede kayong mag solarization ng lupa, ipabungkal muna tapos paarawan ng 2 weeks hanggang 1 month kung hindi naman kayo nagre-renta. Kung kaya nyo makahintay, maganda rin po yun, solarization, para bilad na bilad sa init ng araw. So namamatay din yung mga bad bacteria. So isa rin po yun sa pamamaraan para mapaganda yung lupa or mapatay yung mga bad microorganisms na nasa lupa. So yun po, sa akin naman, dahil nga ako ay nagre-renta lamang, medyo kinakailangan ng quick response, quick na pamamaraan para makatanim agad. So ito po yung ating ginagamit. Yan. Binabawian na lang natin ng mga organic na good microorganisms para mapaayos yung lupa. So yun po, mamaya ating ipapakita rin sa inyo ng actual yung pag-spray at yung sinasabi ko na 2 beses na pag-spray sa ating lupang tataniman. So yan po. Yan po yung ating pag-spray ng Sonrox. Yan. Lalagay muna tayo ng kalahating tubig sa sprayer bago tayo maglagay ng 100 to 120 ml. Na-chat kahit hindi naman masyadong basta mahalaga may laman ng tubig muna bago ako maglagay. Yun. Dalawang takal. Chad, artista ka na. Magkasama na tayo lagi sa vlog. Tagal na hindi nakakapag-vlog, mag-isang buwan na rin. Yan, basta po, 20 liters po kasi ang laman nito. So pwede rin sa 16 liters. Yung 190 to 120 ml ng Sonrox pag 16 liters. So yan po. And then i-spray lang po natin dito sa kama. Yan. So option na po ninyo yan. Kung gusto nyo po, pwede nyo rin idamay na lahat ng parte ng lupa. Pero sa ngayon po, ito lang muna yung ating dito, ang ating pinapa-sprayan, yung mga kama lang. Kumbaga shortcut, medyo shortcut lang. So yan, bali lahat po ng kama ating papa-sprayan.
Pangalawang daan na po ito. Ito yung, so para lang po alam ninyo, ito yung unang padaan. Ganitong itsura nung pinadaanan po ng araro ng kalabaw. Yan, mapapansin nyo, tigkal-tigkal pa, malalaki pang ano. Tapos dito, nung naayos na, yan, medyo maganda-ganda na yung pagka-plat niya. So nangyari po, 2 beses ako nag-spray ng Sunrox. Unang beses dito, and nung maayos na, Sunrox ulit. Tapos bukas ng umaga, yung ating CHC Agritech para naman i-replenish siya ng good microorganisms. So yun guys, hanggang dito na lang. God bless and see you on the next video. To God be the glory. Bye bye!